So, meron tayong YT. Dito baka makita mo guys yung mga beads na need mo. So, meron daw vertices. Let's say meron tayong A. That is 1, 2. Then, meron tayong B. That is 4, 2. Then, merong C na 2, 5. And rotated daw siya. Rotated ng 90 degrees clockwise. Clockwise, CW. So, kailangan i-draw. Then, yun. So, sabi draw the pre-image and image on the same coordinate plane with coordinates 0, 0 labeled. Sa origin, no? Anyways, para ma-visualize mo to, i-graph mo syempre. Dahil alam mo naman siguro kung ano yung 90 degrees. Isang quadrant lang yon. So, familiar ka sa quadrant. Diba? So, pag nilagay natin siya sa graph, meron tayong 1, 2. Kung marunong ka maglagay ng mag-plot ng points, madali lang din to eh. So, meron tayong 1, 2. So, 1 unit. O, lagyan natin mo ng mga lines. So, kung may graphing paper ka, gawin mo, no? Ito mo ilagay. Para equal yung units. Anyways. So, meron tayong 1, 2. So, 1 unit muna sa right. Then, 2 units up. Ito yung magiging A natin. Meron nga ako, kaya lang puro sulat na siya eh. Diba? Kaya nga sa bond paper na ako nagsusulat. So, meron tayong 1, 2. Ito yung A natin. Then, meron tayong 4, 2. So, 1, 2, 3, 4. Then, 2 units. Pantay lang itong dalawa. Then, yung C natin, 2, 5. So, 2, then 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pantay lang dito. Ito na yun. So, ito yung A. Ito yung B. Ito yung C natin. Then, pag nilagay natin to guys, ganito yung tsura niya. Yan yung image na itong triangle natin. So, ngayon, sabi, i-rotate daw ng 90 degrees clockwise. Sa pag clockwise, dito mo yun makikita. Sa quadrant 2. Ay, quadrant 2, quadrant 4. So, pag clockwise sa quadrant 4. Ito kasi yung quadrant 1 natin. Ito yung quadrant 2. Then, quadrant 3. Saka quadrant 4. So, yung mga ordered pair niyan guys, dapat alam mo kung ano yung mga signs. So, which means, sa quadrant 1, pareha sila positive. Yung x and y. Then, yung sa quadrant 2, that is negative, positive. Then, negative, negative sa quadrant 3. Then, positive, negative sa quadrant 4. Paturo. Wala si Ika. Namali kaya. So, ngayon, paano siya i-rotate ng 90 degrees? O, imaginein mo, pag ni-rotate mo to, gano'n yung papel mo. Gano'n na siya, itsura niya dapat. Ni-rotate. Tapos na, meron ka na. Di ba? Basic. Di ba yung gano'n? Uy, dyan ka pa, R. Uy, R, nandiyan ka na. Wala ka na yata eh. Oo, pwedeng ganun. Kunyari, kung gawa ka ng image sa utak mo, rotate mo siya ng ganun, no? Anyways, so, dahil mag-rotate tayo ng clockwise, 90 degrees, bali guys, magkakaroon tayo ng A, let's say A prime, or A sub, o A prime, tapos yung B natin, magiging B prime, then yung C natin, magiging C prime. Yan. Magkakaroon tayo ng panibagong ordered pairs. So, kapag clockwise, rotated siya 90 degrees, actually, ang ginagawa lang is, yung XY natin, ordered pair, magiging, magiging
y negative x. O, ganun lang gagawin mo. Kumbaga, interchange mo, swap mo yung places, then yung value ng x mo magiging negative. Naintindihan? So, kunyari, ito, meron kang 1, 2. So, yung a prime natin, anong kakalabasan? So, sabi, magkakaroon tayo ng y negative x, diba? So, lagay natin. So, sa ordered pair natin, diba, ito yung x and y. So, una-una yung y natin, guys, dito sa a prime. Magiging 2 to ay, diba 2 dapat? Ba't ito si yes? Idol Rapi, diba? Andiyan ka ba, boss? Oh, actually, ganoon lang siya, guys. Sa magiging 2 negative 1, kasi interchange mo eh. Then, yung b prime natin, anong kakalabasan? B muna. Excited naman. Sa magiging 2 tsaka negative 4. Yan. Then yung last, magiging 5, negative 2, no? Ayun, nalagay mo na. So, sabi nga natin, dahil nasa quadrant 4 siya babagsak, dapat yung ordered pair mo is positive, negative. So, positive, negative, di ba yun sa quadrant 4? So, pwede mo na yon ilagay doon. So, meron tayong 2 tsaka negative 1. So, 2 units tsaka negative 1. Ito na yon. Then, 2 negative 4. 2 negative 4. Ito yun. Then, yung 5 negative 2. 5 negative 2. So, ito yung magiging A. Ito yung magiging A prime pala. Then, B prime. Ito na yun. 2 negative 4. Then, yung C prime natin. So, ganito yung tsura niya. Maganda kasi ito, may right angle dapat eh. Patumama. Pa something like that. Though, ewan ko, na-visualize mo siya. Pero ganun siya ginagawa. Kumbaga, pag ni-rotate mo, kunyari, rotate mo ganyan, mag-iba yung shape. Ano ba yung explain na madali? O, kunyari, may right angle. Yan. ABC. So, pag ni-rotate mo siya ng 90 degrees, so, bali ang magiging ganito yung tsura niya, di ba? Magiging ganyan. Mapapunta yung right angle sa taas. Ito lumalabas sa ano, di ba? Sa ano bang tawag dito? Sa abstract reasoning. Yung rotate. Kunyari, nandito yung una, tas napunta dito, tas naging, saan sunod? Diba dito? Kung dito yung una, pumunta dito, mapunta dito yung next, so dito siya pupunta. Then, rotate mo na naman, dito na mapupunta yon. Sa abstract reasoning, ganun yun guys eh. Kunyari, mayroon dito triangle, maliit, tas napunta siya, let's say, dito. Pero lumalabas yung mga ganyan. That familiar, marunong ka tumingin nun eh. Pero pwede mo to hatiin kasi ng 8 sa abstract reasoning. Hindi ka mahirapan. Anyways, next time, aralin natin yun. Pero ito yung magiging sagot mo dyan, R. May mga pattern to actually. Para sa rotation, dilation, translation, and reflection. Naintindihan mo? Hindi. Uy, nandiyan ka ba? Ito, kabisaduhin mo lang to. Yung mga ganito. Basta kapag 90 degrees clockwise, ganito siya yung kakalabasan. So, kunyari, rotate natin siya, let's say, counterclockwise. So, let's say, lalagay ko pa ba dito yan?
Pero pag counterclockwise guys, dito mo siya makikita sa quadrant 2. Kasi pag ganun naikot mo nun counterclockwise. Sabihin yung ordered pair niya is negative positive. So check natin kung tama. So copy lang natin ulit yung A na 1, 2. Then yung B na 4, 2. Then yung C natin na 2, 5. Then let's say rotated naman 90 degrees counterclockwise. So, pag counterclockwise naman from XY, ito dito yan guys from XY na ordered pair, ito magiging negative Y tapos X. Kaya mapupunta siya guys sa quadrant 2. So, di ba, ito positive, positive. Kung negative yung X natin, tapos positive yung Y, nasa quadrant 2 na siya. Pag counterclockwise. Kung galing ka sa first quadrant. So, ito kahit mental, kaya na ito no? So, pag nilagay natin yung A prime natin, anong kakalabasan? So, yung negative Y natin, kung 2 to, times mo lang sa negative 1. Actually, pag meron kang negative 1, times negative 1 lang yan So, yung 2 times negative 1, magiging negative 2. Then, yung X natin, positive pa rin doon sa magiging 1. Then, yung B naman, B prime natin, magiging negative yung Y. Ito yung Y natin. Magiging negative 2 siya. Then, positive yung X. Then, yung C prime, mayroon tayong 5, pero negative dapat. Then, 2 yung X. So, ito yung ordered pair mo. Then, pag nilagay mo siya sa graph, mapupunta siya sa quadrant 2. So, sige, lagay natin. So, let's say, negative 2, 1. Negative 2 is 1 unit. Then, negative 2, 4. 2, 3, 4. Ito yun. Then, negative 5. 2. 3, 4, 5. Then, 2. So, ito yung A. Ito yung B. Ito yung C. Prime natin. Yan. So, i-connect mo lang yun. Sa quadrant 2 na siya. Then, ito guys kasi, yung sa 270, tsaka sa 180, tsaka 270 nga. So, remember, note. So, let's say, rotation, di ba? Ang topic. Kapag 90 degrees, same lang to guys. 90 degrees, nabubulat. So, kapag 90 degrees, clockwise, eto same lang to sa guys, sa 270 degrees counterclockwise. Bakit? Kunyari, ito yung 90 degrees natin. Di ba? Sige, ito yung quadrant natin. Ito yung quadrant. Yan. So, kung ito yung XY na, paano ba explain? Ito yung XY. Sige, image na lang kunyari. Paano ba image ba? Ordered pair na lang. Sige, circle na lang kunyari. So, kunyari meron tayong circle sa quadrant 1. Diba? Na image. Pag nirotate natin siya ng 90 degrees, clockwise,
dito siya mapupunta. Tama? Pupunta dito yung image. Ngayon, pag nag-rotate tayo ng 270 degrees, counterclockwise, galing dito. So, kung dito 90, dito 180, dito pa rin siya babagsak sa 4th quadrant, which is, same lang sila. Kapag nag-rotate ka ng clockwise ng 90, yung rotation din ng 270 counterclockwise, parehas lang yung image. Sundan mo? So, kapag naman 90 degrees counterclockwise, parehas lang to guys, 270 degrees clockwise. So, kanyari, nandito yung image. Then, i-rotate natin siya ng 90 degrees counterclockwise. So, saan mapupunta yung image natin? Anong quadrant siya mapupunta? Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3. Kung mag-rotate tayo ng 90 degrees counterclockwise. Naiinip si Zane. Zane, hindi ka na para dito sa live eh. Doon ka na sa iba dapat. Nakakainip na to sa'yo, no? No? So, saan mapupuntang quadrant guys? Kung meron tayong 90 degrees counterclockwise. So, dapat alam mo yung rotation ng clockwise tsaka counterclockwise, di ba? So, pag clockwise, same sa orasan. O, clockwise. Pag ganito. Then, counterclockwise. Baliktad. Or kung hindi mo pa yung naiintindihan, so let's say meron tayong 12, 3, 6, tsaka 9 sa orasan. So, kapag clockwise, meron tayong 12, galing sa 12, pagpuntang 3, 6, tsaka 9. Clockwise yan. Kapag naman counterclockwise, galing sa 12, pag ganon. So, magkakaroon ka ng 12, 9, 6, 3. Gets? Gets yun? Posibleng hindi. So, ngayon, kung meron tayo 90 degrees counterclockwise, yung image natin, dito mapupunta yan sa baba. Then, syempre, pag nag-rotate ka naman ng 270 clockwise, so, 270 clockwise, so, dito yung 90, 180, then 270. Pares lang sila. Tindihan mo? So, ngayon, meron pang isa. Yung 180 naman, guys, clockwise man or counterclockwise, pares lang yan. Kasi nga, half na yun eh, kalahati. So, counterclockwise or counterclockwise. So, kunyari, meron tayong image dito, for example. So, pag nag-rotate tayo ng 180 degrees clockwise, saan ito mapupunta? Clockwise, no? Sabihin clockwise pag ganun. So, 180. So, galing dito sa 90, hindi siya mapupunta. Then, kung counterclockwise naman, galing dito, 90, then 180. Pares lang. Naintindihan mo ano, R? R. Ayun sa rotation.